Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay Divine Mercy Sunday, kaya ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga inihihingi natin ng awa ngayon. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Ang pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang batong natakwil na nangangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay maggalak, ating ipagdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos.
Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagpatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus,
naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala dahil kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalatayang kayong sa Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan ng Panginoong Jesus na muling nabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang Divine Mercy Sunday. Lagi po yan sa ikalawang linggo ng panahon ng pagkabuhay, lagi yan ay Divine Mercy Sunday. At ating pagnilayan ang dakilang habag na ito ng Panginoong Jesus na muling nabuhay sa tao. Ang habag ng Diyos ay hindi katulad ng awa mo sa iyong kapwa. Hindi pwedeng sabihin natin yung mercy ko sa iyo ay ganyan din ang awa ng Diyos. Iba ang awa at habag ng ating Panginoong Diyos sa atin. Sa mabuting balita na ating napakinggan, tingnan ninyo si Jesus. Paano niya ipinakita ang kanyang pagkaawa, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad. Pagpasok niya, siya'y tumagos sa pintong nakasarado at sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Yun agad ang kanyang bati. Bakit yun ang kanyang kauna-unahang bati sa kanyang mga alagad? Gusto niyang sabihin sa kanyang mga alagad, peace na tayo. Bakit? Sapagkat ang mga alagad, alam natin ang kanilang ginawa. Si Pedro, 3 beses na itinatwa si Jesus. Hindi ko yang kilala. Hindi ko yang kasamahan. Hindi ako niyan alagad. Wala akong kaugnayan sa kanya. No? Yan si Pedro. At ang mga alagad, habang si Jesus ay nagdudusa, naghihirap, dahil siya pinahihirapan ng mga Romano at ng mga Hudiyo, anong nangyari? Nagtakbuhan. Nandun sila nakatingin sa malayo. Iniwan ang kanilang Panginoon. Ngayon, ang Diyos sa Jesus, pumunta sa kanila, nagpakita, peace na tayo. Ganyan ang awa ng Diyos. Ikaw na ang nabetray, ikaw na yung iniwanan, ikaw na yung, sabi nga natin ay, lahat ay parang humahanap ka ng kakampi ng panahong yon, wala sila. Ngayon, si Jesus pa rin ang nahingi ng tawad sa kanila. Siya pa rin yung unang nakikipagkasundo sa alagad. Ganyan ang Diyos. Ganyan ang awa ng Diyos sa tao. Kahit tayo ay patuloy sa paglayo sa Kanya, ang Diyos laging gumagawa ng paraan para mapalapit ka. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ganyan ang awa ng Diyos sa tao. Ayaw niyang mapalayo ka. Kaya ang Diyos laging gumagawa ng paraan para mapalapit ka. Ganyan ang Diyos magmahal sa tao. Padalwa, isang tanda na kanyang ipinakita sa kanyang mga alagad ng pagkaawa niya, ang kanyang mga sugat. Sugat sa kanyang kamay
at sugat, butas sa kanyang tagiliran. Ang sugat na iyan ang tanda ng awa ng Diyos sa tao. Dahil sa sugat na iyan, tayo'y naligtas. Sa wounds ng ating Panginoong Diyos. Kung inyong titingnan, mga minamahal na mga kapatid, at inyong palalalimin ang nangyayari sa buhay ninyo, buhay nating mga tao, minsan, kung inyong palalalimin ang pagtingin mo sa iyong sariling sugat na pinagdadaanan sa buhay, yan ay tanda ng awa ng Diyos sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong mga sugat, sa pamamagitan ng iyong pagiging broken, sa pamamagitan ng iyong pagiging sugatan, sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, yan ang awa ng Diyos sa iyo. Sabihin mo, Father, paano naging awa ng Diyos ang pagiging sugatan ko? Sapagkat yan ang salvation mo. Yan ang kaligtasan mo. Dahil dyan, naging matatag ka. Dahil sa sugat na yan, naging matibay ka. Dahil sa sugat mong yan, marami kang nalampasan. Yan ang mercy ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, marahil ay hindi nyo napapagnilayan, no? Sa dami ng inyong pinagdadaanan sa buhay, lalo higit sa panahon ngayon, napakadami ng taong sugatan sa pamagitan ng karamdaman. Mga may sakit, mga nagdudusa sa iba't ibang uri ng pagdurusa ng tao, kahirapan. No? Ang sugat na yan, mga minamahal na mga kapatid, yan ang salvation mo. Si Jesus, ang sugat sa kanyang mga kamay, sa kanyang tagiliran, yan ang naging kaligtasan ng tao. Sapagkat yan, dahil dyan, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. At tingnan ninyo sa unang pagbasa, ang mga taong unang nakaranas ng sugat, ang unang mga Kristiyano, sila yung unang nag-alay ng buhay para sa atin. Paano sila mamuhay? Ganito sila mamuhay. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila. Walang nagdarahop sa kanila. Walang naghihirap sa kanila. Bakit? Nung sila'y makaranas ng sugat na ito mula sa Panginoong Diyos, sila'y naging maawain sa kapwa. Naging mapagmahal sila sa tao. Yan ang unang Kristiyano. Walang madamot na unang Kristiyano. Kaya, sabi ni Apostol San Pablo, ibinuhos ng Diyos ang lahat ng pagpapala at biyaya sa kanila. Napakaraming blessing nilang tinanggap sapagkat ang bawat isa'y pinagkakalooban ng Diyos nga. Dahil una sila'y wounded. At yung kanilang pagiging wounded na ito, yan ay mula sa awa ng Diyos, sila'y naging mahabagin sa kapwa. Sa ating panahon ngayon, kita ninyo, napakadami natin. Dahil tayo'y bunga ng pagmamahalan ng unang mga Kristiyano hanggang sa dumating na sila'y mag-alay ng buhay. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong sa ating panahon ngayon, sa inyong tahanan, no, marami sa inyong mga anak ang dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay. No, inyong sabihin sa kanila na ang kanilang sugat nawa
minsan sugat sa pamilya dahil maraming nararanasan sa pamilya. Nagiging broken ang pamilya. Marahil, kung inyong titingnan sa malalim na pagtingin, yan ay kaligtasan nila. Paanong gagawin ng mga magulang o ng mga nasa tahanan? Tulungan ninyo na ang kanilang mga anak ay matutong magbahagi mula sa kanilang pagiging wounded, pagiging broken. Sapagkat mula sa sugat nila, sila'y maliligtas. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa ang maging bunga ng Divine Mercy Sunday na ito, tayo din ay maging maawain, mapagpatawad, mapagmahal sa ating kapwa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pananampalatayang tayo dumulog sa ating makapangyarihang Ama, hingin natin ang mga pagpapalang ibinunga ng muling pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, sa mga tagapamuno nito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, upang buong katapatan at kabanalan nilang maipamuhay ang pananampalataya nila kay Kristong Diyos at Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan at sa mga namumuno rito, upang puspusin ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso ng pananampalatayang gagapi sa mga buktot na adhikain. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa abang kalagayan, sumakanila nawa ang pananampalataya kay Kristo na magbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, buong sigasig nawa nating maipamuhay ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa buong sangkatauhan, upang ang pagpapala na idinudulot ng kapistahan ng banal na awa ng Panginoong Hesus ay manatili sa ating pamilya at sa buong sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Ating itaas sa Panginoong Diyos, sa mabathalang awa, ang biyayang ating hinihiling ngayon. Mga kagalingan sa mga karamdaman. Amang butihin, dinggin mo nawa ang aming pagsamo at patagin mo kami sa pananampalatayang magdadala sa amin sa iniaalay mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lupa'y nayanin, ito din ay tumahimik, ng buwan ay tumindig, bilang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadali sa inong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya, kaysa ng mga anghel, naligisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagmulan ang paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Kung Jesus namin buhay, iligtas mo kami tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kisinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iagyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pumasko
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Jesu Cristo, umawit tayo sa Kanya. Nang Alleluia, Kanang kamay ng Ama, ang Panginoong Jesus, tayo'y Kanyang tinubos. Inaya sila ko, ang para ng ating pananagutan. Kapalitan ng takot Jesu Cristo, umawit tayo sa Kanya. Alleluia, ang bato ay iyawan, nagtatayo ng bahay, hindi mag-isaligan, ng Diyos na may-aring tunay, ginawang mabuhay ng Diyos, anak ay si Jesus, tayo sa Kanya'y sumunod, sa kapwa ay Jesu Cristo, umawit tayo sa Kanya. Nang Alleluia, Alleluia. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay naganyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikaapat, mga pong misay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa ating taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay alay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.